these are the important decisions on constitutional law. There is a decision here on the West Philippine Sea. That decision upheld the constitutionality of the archipelagic baselines. And in that decision, I said we have to comply strictly with UNCLOS, because one day we will use UNCLOS to defend our exclusive economic zone in the West Philippine Sea against China. 2013, January, we filed our arbitration case against China. Because there is a principle in international law, if you sue someone, let's say you sue China for a 9-dash line that has no basis in law, Philippine territory in 1734, which included Scarborough Shoal, called Panacot at the time, and Los Baos de Paragua, the Spratlys. So 1734, Scarborough Shoal and the Spratlys were already part of the Philippines in an official map. So if you ask today, what is the extent of Philippine territory? These are the countries that are prejudiced by the 9-dash line. You have Vietnam, you have the Philippines, may epekto po kaya itong issue ng West Philippine Sea sa ating mga Pilipino? Napakalaki. Kasi yung mga natin, yung mga maliliit nating mahing isda, pinagbabawalan na. Pinagbabawalan ng pumasok dun sa teritoryo natin. Siyempre, unang-una yung trabaho natin, baka maapektuhan. Hindi natin lang. Hi guys! Alamin natin kung may epekto nga ba ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea sa ating mga ordinaryong Pilipino. Magtanong-tanong tayo how everyone is affected by this dispute at kung ano ang pwedeng gawin ng bawat isa sa atin sa issue sa West Philippine Sea. Tara! Ang Pilipinas ay hindi na bago sa karanasan ng kolonisasyon at pananakop. Sa history ng ating bansa, mahigit 300 taon tayong sinakop ng Espanya at sinundan naman ito ng mga Amerikano at mga Hapon. Sa kasalukuyan, may konseptong tinatawag na soft invasion, kung saan ang isang bansa, halimbawa bansa A, ay pinapasok ang isa pang bansa, bansa B. At imbis na i-colonize ang bansa B gamit ang military, ginagamit ng bansa A ang influence at economic power nito para ma-attract niya ang bansa B. Ganito ang ginagawa ngayon ng China sa atin. Ginagamit nito ang economic power nila para makakuha ng mga oportunidad sa ating bansa, para makapagtayo ng mga maraming kumpanya, at para makapagpasok ng mga citizens nila at para makuha ang loob ng mga leader natin. Ano naman po kaya ang posibleng epekto ng West Philippine Sea issue sa ating mga ordinaryong Pilipino? Siyempre, apektado ang mga fishermen na bubuhay sa West Philippine Sea. Kung nababawasan ang mga oportunidad ng ating mga kababayan mangingisda, apektado din ang mga baybayang komunidad na malapit sa West Philippine Sea. Hindi lamang mangingisda ang apektado, tayo rin mga ordinaryong Pilipino, dahil sa soft invasion na ginagawa ng China, nagiging attractive din ang Pilipinas sa mga Chinese para magtayo ng mga negosyo. Pero malaki ang tax buwis na hindi binabayaran ng mga negosyong ito tulad ng mga POGO operators. Masyadong naaagrabyado ang ating kababayan. Ano naman po kaya ang posibleng epekto ng West Philippine Sea issue sa ating mga ordinaryong Pilipino? Narinig ninyo sa mga interview, kita natin na kahit ordinaryong Pilipino ka, apektado ka ng issue ng West Philippine Sea. Ang isang epekto ay sa kuryente natin. Ang Malampaya gas field sa Palawan ang nagsusupply ng at least 30% ng ating kuryente at mauubos na ito in 3 to 4 years. Kung hindi tayo makahanap ng ibang pagkukunan ng gas sa loob ng EEZ natin, posibleng in 4 years, magkaka-brownout sa Luzon every day for 12 to 14 hours. Magmamahal din ang mga presyo ng gas
dahil lagi na tayong mag-i-import mula sa ibang bansa. Sa aking opinyon, baka mas masahol pa ang epekto nito sa COVID-19. Alam niyo bang tumataas na ang presyo ng mga isda sa palengke katulad ng galunggong? Ang rason, ang China ay may isang pinakamalaking fishing fleet sa mundo. Naubos na nila ang mga isda sa West Philippine Sea. Sa katunayan, sa China na tayo bumibili ng galunggong ngayon, ang bansang mismong kumukuha ng yamang dagat sa Pilipinas. Huwag natin isipin wala tayong magagawa dahil ordinaryong tao lamang tayo. Ang ating pagkakaisa ang magtitiyak ng ating kalayaan. Malaki ang magagawa natin kung kapit-bisig at sama-sama nating protektahan ang ating bansa, ang Pilipinas. Guys, ang panganib ay kasalukuyan at malinaw na nakaamba. Hahayaan ba nating umabot tayo dito? Mag-aral at magsuri, makisangkot at makialam para sa ating kinabukasan. West Philippine Sea, dagat ng Pilipino, atin ito.